Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World! And today, pagpapatuloy natin yung etravel.gov.ph tutorial natin. So nag-upload tayo kahapon kung paano mag-create ng account sa etravel.gov.ph. Nakita din natin na yung egov.ph and yung etravel ay connected, isa lang ang account niya. Kaya magla-login uli tayo sa ating etravel.gov.ph at na-try naman nating mag-custom declaration registration. Kaya simulan na natin. So ayan, nandito na tayo sa website ng etravel.gov.ph. Make sure na tama yung website or yung URL na pupuntahan ninyo dahil wala itong bayad. May nag-comment sa atin na sinisingil siya ng $50 para makapag-register sa eTravel. Nakalagay naman dito na eTravel is free. So dun sa mga magre-register, dito kayo mag-register. Either i-click nyo tong click here to sign in. Medyo nagbago na nga uli yung interface nila. Wala na dito yung nakalagay kahapon na for Filipinos, for foreigners, click here or sign in here. Ngayon nakalagay na lang click here to sign in or download eGov app. Okay, ayan. So, yan ang option natin. So, para makapag-sign in dito, pwede kayong mag-click dito sa click here to sign in or dito sa upper right corner ng screen. Same lang din naman yung direction yan. So, click here to sign in. Then, mag-enter tayo ng ating email address na ginamit natin kahapon para makapag-register. Okay, so mag-enter na tayo ng ating email address and yung ating password. Then, log in. So, dun sa mga mag-create pa lang ng account, panoorin nyo yung video natin na in-upload natin recently for April 2024. So, log in na tayo. Click log in. And once na naka-log in na tayo, makikita natin dyan yung information na niregister natin kahapon. Okay, or nung recent registration natin. So, nandyan yung dito sa page na to, lalakihan natin. Yan, dito sa page na to, makikita natin yung name, passport number, and kapag magta-travel tayo, let's say may bago na naman tayong pupuntahang bansa or babalik tayo ng Pilipinas, gagamitin natin yung same account na ito para mag-register ng new travel declaration. Okay, so i-click lang natin tong new travel declaration. Or kung meron changes dun sa doon sa mga in-enter nyo na before, may nagkamali kayo, pwede nyo balikan yun dito. Yan, scroll down below and makikita ninyo yung travel history dito. Merong button dito for view, edit, QR code. Okay, so ang gagawin nyo lang ay pwede nyo i-click yung view. Yan, para ma-view natin yung information na na-register natin recently. Kung may changes dito sa mga information na inano natin, yan. So kung mayroong changes dito sa mga information na to, pwede nating i-click yung edit. Okay, itong edit button. So pag kinlik natin yung edit button, babalik tayo ngayon dun sa mga fields na kung saan nag-enter tayo ng mga details. Okay, so balik tayo sa home. Ayan. So ang gagawin natin, kung gusto niyo rin mag-generate ng QR code, click natin itong QR code. Ayan. So mapupunta tayo ngayon dito sa page na to. Okay, so scroll down natin. Nakalagay dito. Ayan, nakalagay dito yung kindly present your passport to the immigration officer for e-travel registration confirmation and border clearance. Tapos nandiyan yung details nung previous registration natin na reference number ng QR code. Then scroll natin sa baba, makikita natin tong for custom online declaration, click here. So click natin to. Ayan. So once na kinlik natin yon, makikita natin tong currency declaration reminder. So ang gagawin lang natin ay i-check natin tong I have read and understand the above information. Once na nabasa nyo na tong information na to, okay, about yan sa pagdadala ng mga limited amounts sa ibang bansa. Limited amounts ng currency. Okay, click yes. Okay, so nandito na tayo sa step 1 of 5 ng travel detail. So, sa travel details, ilalagay natin yung ating passport. Issued country, Philippines. Ayan natin screen. Then, passport issued date. Ayan, i-refer kayo dun sa date ng kung kailan in-issue yung passport ninyo. Let's say 2021. Ayan, so nag-populate na dyan yung ibang mga details. Port of origin, date of departure, then country of transit. Let's say halimbawa may connecting flight kayo. Doon sa mga nagtatanong kung ano yung gagamitin ninyong transit. Let's say US talaga yung destination ninyo from the Philippines, tapos pero meron kayong transit sa Japan. So saan kayo magta-transit? Yung nasa gitna, no? Yung bago kayo makarating do sa destination ninyo. Yan, nalagay nyo dito. Let's say kunwari Tokyo, Narita siguro, Narita. Tapos date of transit. Yan, mamili kayo ng date at liitan natin lumalabas. Okay, date of transit. Yan, 27 lagay natin. Date, check your date combination. Okay, so dapat tama yung date na ilalagay natin dito. Port destination,
ito dapat parehas to, no? Port destination, lalagay ka rin dyan. Port destination, Narita. Kasi wala naman siyang option eh. Tingnan natin combination. Date of departure is 30, kaya dapat date of transit din dito is 30. Ayan. So sa taas kasi nilagay natin yung date of departure natin is, ito, yung nilagay natin date of departure natin dyan is March 30. Tapos, yung date of transit natin, same day, kaya dapat tama, parehas yung date na to. Kung yung date of departure, or kahit hindi naman same date, basta, after ng date of departure ninyo, on or after, okay? On or after yung date of departure, kapag maglalagay kayo ng date dito sa date of transit. Okay, next is date of arrival. So, since dito lang naman yan sa Japan, ayan, same date, nilagay ko na lang din, March 30. Then travel, type, aircraft, passenger, purpose of travel. Halos yung iba dito na na siya, no? Pilapan na kasi nga nag-register na tayo before. Tapos nakalagay diyan yung flight number and yung accompanied family member. So lalagyan nyo lang ng number kung ilan yung kasama ninyo na babiyahe. Kung meron bang below 18 years old or mga adult members na makakasama ninyo. Then number of baggages, lagay nyo din dyan, check-in tsaka hand carry. Okay, let's say kunwari meron tayong one check-in and then one hand carry. Click next. And so for custom declaration, general declaration, yan. Kung meron kayong Philippine currency or any Philippine monetary instrument in excess to 50,000 pesos daw, kung meron kayong dalang ganyan, ay click nyo yung yes. Kung wala naman, no. If yes, please submit the original copy prior authorization from Bangko Sentral ng Pilipinas at the Bureau of Custom Arrival Area. Number 2, foreign currency and or foreign monetary instrument in excess of US dollar, $10,000 or its equivalent. Let's say wala naman tayong dalang ganyan. Click no and then save and next. Declaration attachment, kung meron man, mag-upload kayo dito, mga files. Kung wala naman, skip. Then, ayan, yan yung summary nung mga in-enter nating details kanina. So, nandyan yung mga details about occupation, citizenship, mobile number, email, permanent country of residence. Usually, lahat na ito ay na-enter na natin previously. So, hindi na tayo mag-enter ulit. Yung mga details na lang ng travel natin ang kailangan nating i-enter. Then, meron dyan attachment. Kung wala naman, then kailangan nyo mag-sign dito sa baba. So, ang gagawin lang natin, click clear para mas maayos tignan, tapos mag-sign tayo. Sign. Then, I hereby certify under pain of falsification that this declaration is true and correct to the best of my knowledge. Then, check mark and submit. Then, are you sure? Yes. Then, ayan na. Maka-generate na tayo ng QR code para sa custom declaration. So, ito na yung ipapakita natin na QR code sa custom declaration sa immigration. Then, ito, custom naman to. Kanina, yung QR code is para sa immigration. Ito naman sa custom. Ay nakalagay, e-travel custom. Tapos yung departure, saang international airport tayo sasakay, yung name natin, yung gender, date of birth, citizenship, nakalagay na dyan, pati flight number, and yung reference number. Ayan. So, pwede tayo mag-print, download natin sa ating mga phones, or mag-print tayo at pakita natin dun sa officer. Tapos, kung may changes man, i-click natin yung edit. Click natin edit. Ayan, edit. Then, babalik lang din tayo dito sa travel details via air. So, check nyo mabuti yung mga in-enter yung details dito sa port of origin. Kung meron kayong transit, yan, kung meron kayong transit, enter nyo dyan. Kung wala naman, leave it as blank. So, try naman natin walang transit. Yan, delete natin to. Yan. So, let's say, port country of origin, Philippines, tas papunta tayo ng Japan. Yan, country of destination, wala namang transit dyan. Then port of destination, Narita. Okay, so ganun lang siya kadali. Mas mabilis ng pag de-declare. Then click next lang natin to. And then save natin. So ang ginawa lang natin, tinanggal lang natin yung port of transit. And then summary, balik tayo sa summary and then submit. And then ma-generate uli itong QR code ng e-travel customs. Ayan, so nandyan na uli yung details natin para ito yung ating ipiprint or ida-download natin sa ating mga phones at papakita natin sa mga officer. So pag tapos na tayo dyan, balik tayo sa home. Already saved, back to home. At nag-refresh at anong nangyari? Ba't nagkaganyan? Check if there's a typo. Oops, mukhang may issue sa kanilang website. Ano nangyari dyan? Kaya lang, tingnan natin. Kasi na-redirect siya sa ganito. Stage
baka ano pa lang siya, under, bakit ganun? Dapat inayos nila to. Tingnan mo, dapat nung nag-back to home tayo, okay, para tayo nagko-QA, quality control. So, ang nangyari lang dyan, i-refresh ko yung page. So, nung nag-back to home ako, back to home, teka nga, tingnan natin. No, not yet. Tingnan natin yung ano nila, customs-etravel.ph. So, dapat ito yung link kung saan, tama ba? Ang nangyayari kasi back to home, click back to home, tapos already save back to home, and then napunta dito. So, tingin ko mali yung nakalimutan nilang palitan yung link dito sa taas. So, ayun, no, e-travel stage pa lang to. So, kailangan nating i-report yan sa kanila. So, ang ginawa ko guys, in-enter ko yung itong customs.etravel.gov.ph search. Kung gusto ninyong bumalik do sa screen kanina, tapos kung kailangan nyo mag-update ng record, yan. Itong link na to ang pupuntahan nyo, customs.etravel.gov.ph. Lalagay ko na lang sa description box. Kung may kailangan kayong i-verify na or i-update yung existing records ninyo dito. Yan, itatype nyo dyan yung reference number ninyo at saka yung date of birth na ninyo. Yan. Medyo meron pang yung system nila, no, hindi pa talaga fully. Masasabi ko na sana kanina na mas smooth na. Meron lang, may mga konting flaws pa din, no. Ayan na, time na. So ayan guys, I hope nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!